Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taong karanasan. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang, ang nga nakatagong panganib ngang maling pagkain ng kamote sa atay at puso pagkatapos ng edad 10. Naisip niyo ba na ang isang simpleng pagkain tulad ng kamot ay maaring tahimik na makapinsala sa atay at puso pagkatapos ninyong tumuntong sa edad na 60? Marami ang naniniwala na ang araw-araw na pagkain ng kamote ay mabuti, nakakalinis ng bituka, at magaan sa tiyan. Ngunit sa katunayan, sa aking geriatric klinika para sa mga matatanda, hindi ilan ang nga pasyenteng na ospital na may mataas na liver enzymes at irregular na tibok ngang puso, na ang pinakmulan pala ay ang inaakalang maluso na nakasanayang ito. Naalala ko pa si Mang Jose sa Batangas, 68 taong gulang na ngayon. Kumain siyang kamot bilang kapalit ngang kanin sa loob ngang 3 buwan dahil narinig niya sa kapitbahay na nakakababa raw ito ngang cholesterol sa dugo. Sa simula, gumaan ang kanyang pakiramdam at mas naging maayos ang kanyang tulog, ngunit kinalaunan ay nagsimula siyang laging makaramdam ng pagod, madalas kabahan, at medyo nanilaw ang kanyang balat nang hindi niya namamalayan. Nang mapatingin siya sa doktor, ipinakita sa resulta na may bahagyang pagina ang function ng kanyang atay at nakababahala ang pagtaas ng potassium sa kanyang dugo. Ang kabalintunaan dito ay hindi masama ang kamote, ngunit kapag kinain sa maling paraan, maling oras, o maling dami, ang tumatandang katawan ay hindi agad makakaangkop. Ang atay at puso ang dalawang organ na pinakatahimik na naapektuhan, at ang maunang senyales ay madalas na nababaliwala. Kapag lumampas na sa edad na 60, ang ating katawan ay parang isang makina na maraming taon nang umaandar. Hindi na kasing bilis maklinis ng lason ang atay kumpara noong kabataan, at ang puso rin ay hindi na kasing lakas at kasing flexible bumombang dugo tulad ng dati. Lahat ng pagbabago sa diet ay nangangailangan ng oras para makaangkop ang katawan, at ang kamote, kahit mayaman sa fiber at vitamins, ay maari pa ring magdulot ng pisyolohikal na pasanin kung hindi gagamitin ng tama. Ang kamote ay may medyo matas na carbohydrates. Humigit kumulang 20 g sa bawat 100 g ang lutong kamote. Kapag kumain ng marami sa isang upuan, ang blood sugar ay maaring mabilis na tumaas at biglang bumaksa. Dahil dito, mas nahihirapang magtrabaho ang puso upang i-adjust ang daloy ng dugo. Ang nga nakatatanda na mayroon na ring bahagyang paninigas ng maugat stiff blood vessels ay madaling makaramdam ng palpitation, pagkahilo o panganapos ng hininga pagkatapos kumain. Bukod dito, ang kamote ay mayaman din sa potassium, isang mineral na kailangan ng puso. Ngunit para sa mga may bahagyang pahinangang bato kidneys, ang sobrang potassium ay hindi agad nilalabas ng katawan. Sa panahong ito, ang tibok ng puso ay maaring bumagal o maging irregular. Minsan ay may nakasalamuha akong isang lola sa Quezon, 72 taong gulang. Kumakain siya ng 2 malalaking kamote tuwing umaga dahil takot siyang makonstipate. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam ng matinding panghihina, bahagyang panginginig ng kamay, at abnormal na tibok ng puso. Ang atay din ay nakararanas ng matinding epekto. Kapag tuluyang ginawang kapalit ng pangunahing pagkain kanin ang kamote, nakukulang ang katawan sa protina na kailangan upang makabuo ng gabagong selula ng atay. Unti-unti, maaring tumaas ang liver enzymes ng walang malinaw na sintomas. Makakaramdam lang ang pasyente ng kawalan ng gana sa pagkain, mababaw na tulog, o matagal na pagumbo ng tiyan. Ang senyales na ito ay madaling mapakamalang normal na sintomas ng pagtanda. Kaya naman, napakahalagang maintindihan ang pisyolohiya ng tumatandang katawan. Ang tamang pagkain ay hindi lamang nakakatulong para makuha ang benepisyong kamote, kundi pinoprotektahan din nito ang atay at puso na humihina sa paglipas ng panahon. Sa video na ito, sasamahan ko kayo na tingnan ng buo at praktikal ang nakasanayang pagkain ng kamote pagkatapos ng edad 60. Hindi ito para takutin kayo o para pagbawalang kumain ng tuluyan. Ang layunin ko ay tulungan kayong maunawaan ang mga napakakaraniwang pagkakamali na maaring tahimik na nakakapinsala sa atay at puso kung ipagpapatuloy. Susuriin natin ang 5 pinakakaraniwang pagkakamali sa pagkain ng kamote. Bawat pagkakamali ay nakaunay sa mga pamilyar na kwento sa buhay dito sa Pilipinas. Ibabahagi ko rin ang mga magang babala, early warning signs, na madalas balewalay ng marami. Ang mas mahalaga, malalaman ninyo ang masimpleng pagbabago para patuloy na makakain ng masarap habang pinoprotektahan ang inyong kalusugan sa mahabang panahon. Partikular sa dulong video, tatalakayin ko ang isang maliit ngunit napakahalagang panuntunan. Ang
Ang panuntunang ito ay nakakatulong na maging matatag ang blood sugar, mabawasan ang pasanin ng atay, at suportahan ang mas matibay na paktibok ng puso. Marami sa aking mapasyente ang bumuti ang kalusugan dahil lamang sa pagbabagong ito. Kaya naman makinig kayo ng dahan-dahan, isiping mabuti ang bawat detalye, at suriin kung nagagawa ninyo rin ba ang mga pagkakamaling ito. Ang unang pagkakamaling madalas kong makita ay ang pagkain kamote bilang ganap na kapalit ng pangunahing pagkain kanin sa mahabang panahon. Ito ay napakakaraniwang nakasanayan ng matatanda sa maraming probinsya. Marami sa inyo ang naniniwala na ang pagkain ng kamote ay magaan sa tiyan, nakakapagbaba ng cholesterol, at nakakatipid pa sa gastos. Sa umaga, maglalaga lang ng 2 kamote, inom ngang isang basong mainit na kape o tsaa, at tapos na ang almusal. Ang mabilis na pakiramdam ng pagkabuso ay naisip sa marami na kumakain sila ng malusok. Ngunit sa aspeto ng nutrisyon, hindi kayang palitan ng buong ang kamote ang kanin, karne, isda o patani, tokwa. Sa bawat 100 gram kamote, mayroon lamang itong 1 hanggang 2 gramo ng protina. Ang daming ito ay masyadong mababa kumpara sa pangangailangan ng isang taong lampas 60 anyos na nangangailangan ng humigit kumulang 1 gramo ng protina kada kilo ng timbang bawat araw. Kapag matagal na kulang sa protina, kukuha ang katawan ng protina mula sa mga kalamnan para mapunan ito. Makakaramdam ang pasyente ng panghihina ng binti, mabagal na paglakat, at madaling matisot ng hindi naiintindihan kung bakit. Apektado rin ng husto ang atay. Ang protina ang materyales ng atay para gumawa ang detoxifying enzymes. Kapag kulang sa protina ang diet, unti-unting bumababa ang kakayahan ng atay na magproseso ng mga gamot at toxins. May mga pasyente ako na bahagyang tumaas ang liver enzymes matapos ang 3 hanggang 4 na buwan ng pagkain ng kamote imbes na kanin. Kadalasang nararamdaman lang nila ang pagkawala ng gana sa pagkain, pakiramdam na laging busog o mababaw na tulog. Apektado rin ng hindi direkta ang cardiovascular system. Kapag nabawasan ang muscle mass, bababa rin ang kakayahang gumalaw. Ang manakatatanda na kulang sa ehersisyo ay madaling makakaroon ng visceral fat taba sa loob ng tiyan at paninigas ng mga ugat. Nagiging dahilan ito ng pagtasbaba ng blood pressure at pagtas ng panganib ng tahimik na heart failure. May isang lolo na nagsabi sa akin na dati, napakabilis niyang maklakat papuntang palengke, pero matapos ang ilang buwang pagkain ng kamote imbes na kanin, kailangan na niyang huminto at magpahinga ng maraming beses. Ang karaniwang pagkakamali ay ang pag-aakalang sapat na ang mabusog. Sa katunayan, ang pagkain ng isang nakatatanda ay dapat balanse sa carbohydrates, protina, good fats, at gulay. Kung gusto niyong kamote, sabayan niyo itong ang nilagang itlog, istang pinangat na hindi maalat, o tokwa. Sa simpleng pagbabagong ito, mabibigyan ang katawan ng sapat na nutrisyon habang nakukuha pa rin ang benepisyong kamote. Nasubukan niyo na bang kumain ng kamote imbes na kanin sa mahabang panahon? Kung ibahagi ang inyong karanasan para maraming tao ang matuto mula rito. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagkain ng kamote kapag sobrang gutom, lalo na sa madaling araw. Ito ay isang napakapamilyar na eksena. Marami sa inyo ang gumigising ng maaga, nakakaramdam ng hapdi sa sikmura, kaya kakain agad ng mainit at bagong lagang kamot. Ang tamis nito ay nakakaginyawa sa tiyan sandali, ngunit ang kapalit nito ay serye ng mga pisyolohikal na reaksyon na hindi agad mayaangkop ng matandang katawan. Ang kamote ay may katamtamang glycemic index, pero kapag kinain ng walang laman ang tiyan, medyo mabilis pa rin maabsorb ang asukal. Tataas ng husto ang blood sugar tapos biglang babagsak makalipas ang 1 hanggang 2 oras. Madalas makaramdam ang mga nakatatanda ng bahagyang pangingini ng kamay, pagpapawis ng malamig, pagkahilo, o abnormal na pagbilis ng tibok ng puso. Ang ilan ay naaakala na bumabagsak ang kanilang blood pressure, kaya kakain na naman sila. Hindi nila namamalayan na inulit lang nila ang cycle ng pagtaas baba ng blood sugar. Minsan, ginamot ko ang isang 65 anyos na lola sa isang bayan malapit sa dagat. Tuwing umaga, kumakain siya ng 2 kamote imbes na mag-almusal dahil akala niya maganda ito sa panunaw. Bandang alas 10 ng umaga, madalas siyang mahilo at kailangang umupo para magpahinga. Ipinakita sa pagsusuri na malaki ang pagbabago ng kanyang blood sugar sa loob ng isang araw. Nang binago niya ang kanyang nakasanayan at kumain ng kamote pagkatapos ng magaan na almusal na may protina at good fats, malinaw na nabawasan ang sintomas sa loob lang ng 2 linggo. Ang atay din ay naapektuhan kapag pabago-bago ang blood sugar. Kailangang patuloy na mag-imba at maglabas ang glucose ang atay upang mapanatili ang homeostasis,
balanse ng katawan. Ang prosesong ito ay umuubos ng maraming enerhiya at nagpapadali sa pagkapagod ng mga selula nga atay. Sa katagalan, maaring tumaas ang panganib ng metabolic fatty liver, lalo na sa mga taong kulang sa ehersisyo. Ang karaniwang pagkakamali ay ang pag-akalang healthy ang kamot kaya pwede itong kainin kahit anong oras. Sa katunayan, napakahalaga ng oras ng pagkain. Pinakamainam na kumain ng kamote pagkatapos ninyong kumain ng kaunting pagkain may protina tulad ng soya milk, itlog, o lugaw. Nakakatulong ito na pabagalin ang pag-absorb ng asukal at mas napoprotektahan ang puso. Ugali niyo bang kumain ng kamote sa umaga pagkagising niyo? Subukan ninyong baguhin ito at ibahagi ang inyong nararamdaman sa comment section. Ang ikalong pagkakamali ay ang pagkain ng sobrang daming kamote sa isang araw nang hindi namamalayang nasosobrahan na ang katawan. Marami ang nagisip na dahil low fat at high fiber ang kamote, mas maraming kainin mas mabuti. May kumakain ng 3 hanggang 4 na malalaking piraso bawat araw at ginagawa pang merienda ang kamote. Sa maikling panahon, baka maramdaman ninyong magaan ang inyong tiyan at mas madaling dumumi, ngunit sa katagalan, mas mahihirapang magtrabaho ang inyong cardiovascular system at digestive system. Sa 100 gram kamote, mayroong humigit kumulang 300 hanggang 400 mg potassium. Kung kakain ng maraming malalaking kamote, ang kabuuang potassium na pumapasok ay maaring lumagpas sa pang-araw-araw na pangangailangan ng isang nakatatanda. Para sa mga may bahagyang paginangang bato, ang sobrang potassium ay naipon sa dugo. Maari itong magdulot ng mabagal na tibok ng puso, palpitation, o pansamantalang paninikip ng dibdib. May ilang nakakaramdam lang ng pagod at antok at akalay nilang dahil lang ito sa katandaan. Ang fiber sa kamote ay may dalawang mukha rin. Kung kakainin ng katamtaman, ang fiber ay nakakatulong sa pagdumi at nagpapakain sa mga good bacteria sa bituka. Pero kung sobra, madaling kabagan, maging bloated, at mahirapan sa panunaw ang tiyan. Ang manakatatanda, nalikas ng mababa ang digestive enzymes, ay makakaramdam ng matagal na pagkabusok kaya hihina ang kain nila sa susunod na meal. Kapag bumaba ang pangkalahatang dami ng kinakain, nakukulang ang katawan sa enerhiya at protina na kailangan para mapanatili ang lakas ng kalamnan at immunity. Naalala ko ang isang 70 anyos na lolo na malaki na kumakain siya ng kamote imbes na uminom ng gamot. Ngunit matapos lang ang ilang buwan, mabilis siyang pumayat, bumagal maglakat at madaling mapagod sa paayat ng hagdan. Ipinakita sa pagsusuri na medyo mataas ang kanyang potassium at mababa ang albumin sa kanyang dugo. Matapos bawasan ang dami ng kamote sa isang maliit na piraso bawat araw at dagdagan ng isda at gulay, unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon. Ang karaniwang pagkakamali ay hindi tinitiya ang tamang portion size. Maganda ang kamote, pero dapat itong ituring na bahagi lamang ng meal. Bawat araw, maari kayong kumain ng humigit kumulang 100 hanggang 200 gram lutong kamote na katumbas ng isang katamtamang sukat na piraso. Kung nakakaramdam kayo ng pag-umbok ng tiyan o kakaibang tibok ng puso, bawasan agad ang dami at obserbahan ang inyong sarili. Gaano karaming kamote ang karaniwan ninyong kinakain sa isang araw? Ibahagi ang inyong numero upang makapagpalitan tayo ng karanasan. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang pagkain ng kamote sa 10 oras ng gabi o bago matulog. Ito ay isang nakasanayan na madalas gawin kapag nakakaramdam ng kaunting gutom habang nanonood ng TV o matapos uminom ng gamot sa gabi. Matamis, malinamnam, madaling kainin at hindi na kailangang lutuin ng matagal ang kamot. Ngunit para sa matandang katawan, ang pagkain ng gabi ay maaring makasira sa circadian rhythm, orasan ng katawan, at magbigay ng pasanin sa atay at puso. Ang gabi ay oras kung kailan kailangan mapahinga ng atay at isagawa ang proseso ng cell regeneration. Kapag kumain kayo ng kamote ng gabi na, kailangan pang ipagpatuloy ng atay ang pag-convert ng carbohydrate sa glucose at imbak ito bilang glycogen. Dahil sa prosesong ito, nagtatrabaho ang atay hanggang hating gabi. Maaring makaramdam ang pasyente ng pag-init ng tiyan, mababaw na tulog, o madalas na pagising sa gabi ng walang malinaw na dahilan. Ang bahagyang pagtaas ng blood sugar sa gabi ay nakakaapekto rin sa puso. Ang tibok ng puso ay maaring bumilis kaysa sa normal habang sinusubukang patatagin ng katawan ang homeostasis nito. May ilang pasyente na nakwento sa akin na madalas silang magulat o makaramdam ng palpitation malapit ng mag-umaga. Nang sukatin namin ang kanilang blood sugar at i-monitor ang kanilang ECG, natuklasan namin ang maliliit na pagbabago na naulit sa loob ng maraming araw. Bukod dito, ang kamote ay mayaman sa fiber kaya matagal itong matunaw. Kung kakain kayo malapit sa oras ng pagtulog, puno pa ang inyong sikmura, kaya bahagyang maitutulak pataas ang inyong diaphragm.
Ang mga nakatatanda ay maring makaramdam ng pansamantalang irap sa paghinga, acid reflux o pagdigay. Sa katagalan, ang mahinang kalidad ng tulog ay mapapahirap sa pag-control ng blood pressure at tataas ang panganib ng pagina ng memorya. Ang karaniwang pagkakamali ay ang pag-aakalang hindi nakakaapekto ang light snack sa gabi. Sa katunayan, ang oras ng pagkain ay kasing halaga rin ng dami ngang kinakain. Pinakamainam na kumain ng kamote sa umaga o sa unang bahagi ng hapon. Kung gutom kayo sa gabi, pumili na lang isang basong maligamgam na gatas o malalambot na buto, nuts, seeds, para makapapahinga ng maaga ang sikmura. Madalas ba kayong kumain ng kamote pakalipas ng 8:00 p.m.? Subukan itong baguhin sa loop ng isang linggo at ibahagi kung bumuti ang inyong pagtulo o hindi. Ang ikalimang pagkakamali ay ang pagsabay ng kamote sa mahindi akmang pagkain o gamot. Ito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami sa inyo. Sa araw-araw na buhay, madalas tayong kumakain dahil sa nakasanayan o ayon sa payo nga kakilala. Ngunit para sa mga nakatatanda na umiinom ng gamot sa puso, gamot sa high blood, o gamot sa diabetes, ang kombinasyong ito ay maaring magdulot ng mga hindi inaasahang epekto. Ang kamote ay naglalaman ng maraming soluble fiber. Kapag kinain ito kasabay ng gamot, maring magpabagal ang fiber sa pag-absorb ng active ingredients papunta sa dugo. Dahil dito, mabagal umepekto ang gamot o hindi nagiging sapat ang bisa nito. May nakasalamuha akong isang lolo na ginagamot sa high blood pressure. Ugali niyang uminom ng gamot at kumain agad ng kamot para do hindi umabdi ang kanyang tiyan. Matapos ang ilang panahon, naging pabago-bago ang kanyang blood pressure kahit hindi naman binago ang dosage ng kanyang gamot. Isang issue pa ay ang pagsabay ng kamote sa mga pagkaing masyadong matamis o maraming carbohydrates. Halimbawa, may kumakain ng kamote kasabay ng hino na saging, kakanin biko, suman, o matatamis na tinapay sa isang kainan. Ang kabuang asukal na pumapasok ay medyo mataas, na umabot sa 40 hanggang 20. Ang mabilis na pagtaas ng blood sugar ay napapahirap sa puso dahil kailangan nitong i-adjust ng tuloy-tuloy ang tibo. Madaling makaramdam ang pasyente ng pagkabagabak, pag-init ng muka o pagkapagod pagkatapos kumain. Ang atay ay naapektuhan din kapag ang katawan ay nakakatanggap ng sobrang carbohydrates. Sa maikling panahon, ang sobrang asukal ay i-convert bilang nakaimba na taba, fat. Kung magpapatuloy ang ugaling ito, tataas ang panganib ng fat to liver kahit sa mga taong hindi uminom ng alak. Ang senyales ay madalas na hindi halata tulad ng bahagyang pagkapagod sa hapon, kawalan ng gana sa pagkain, o paglaki ng bilbil. Ang karaniwang pagkakamali ay hindi pinapansin ang agwat ng oras sa pagitan ng pagkain at painom gamot. Dapat kayong uminom ng gamot 30 hanggang 60 minuto bago o pagkatapos kumain ng kamot. Bukod dito, isabay ang kamote sa mga gulay at magaan na protina upang maging balanse ang nutrisyon. Umiinom ba kayo ng gamot bago o pagkatapos agad kumain ng kamote? Magiwan ng komento upang mapag-usapan natin ang tamang adjustment. Kapag tumuntong na sa katandaan, ang kalusugan ay hindi na isang karera kung sino ang mabilis o mabagal. Ito ay parang pagpapanatiling kalmado ng isang lawas sa kabila ng biglaang paghihip ng hangin. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng katatagan stability kaysa sa mga biglaang pagbabago. Ang isang pagkain, gaano man ito kaganda, kapag ginamit ng sobra ay maaring maging pabigat sa katawan. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang atay at puso ay parang dalawang matandang kaibigan. Sinamahan nila tayo sa maraming mahihirap na taon. Ang kailangan nila ngayon ay hindi ang matinding eksperimento sa nutrisyon. Ang kailangan nila ay isang regular na ritmo ng buhay, sapat na pagkain at mahimbing na tulog. Ang kamote o anumang iba pang pagkain ay dapat lamang maging suporta. Ang pagpapanatili ng homeostasis ang susi sa mahaba at malusog na buhay. Ibig sabihin, hindi dapat nagtataas baba ng malala ang blood sugar. Hindi pa bago-bago ang blood pressure at hindi laging nai-stimulate ang tibok ng puso. Kapag balanse ang inyong kinakain, may magaang ehersisyo, at kalmado ang inyong isip, mas madaling may adjust ng katawan ang sarili nito. Mas bihira ninyong mararamdaman ang tahimik na pagkapagod. Ang katandaan ay hindi nangangailangan ng labis na pagdidieta, extreme dieting. Ngunit hindi rin dapat sumunod sa mga sabi-sabi na hindi pa napapatunayan. Ang karunungan ay nasa pag-unawa sa inyong sariling katawan at pakikinig sa mga pinakamalilit na senyales nito. Ang isang maliit na pagbabago sa nakasanayan ngayon ay maaring makatulong sa inyo na makaiwas sa maraming panganib sa hinaharap. Upang maprotektahan ang atay at puso kapag kumakain ng kamote, maaari ninyong sundin ang ilang napakasimpleng panuntunan sa araw-araw na buhay. Una, kontrolin ang inyong porsyon, dami ng pagkain. Bawat araw,
dapat ay isang katamtamang sukat na kamote lang ang kainin, katumbas ng 100 hanggang 200 gram lutong kamot. Huwag kainin araw-araw ng tuloy-tuloy. Kailangang salitan ito ang kanin, pansit o lugaw para makuha ng katawan ang sapat na nutrisyon. Ikalawa, isabay ang kamote sa magaan na protina. Ang isang nilagang itlog, isang pirasong isdang pinangat na hindi maalat, o kaunting tokwa ay makakulong na maging balanse ang meal. Ang protina ay sumusuporta sa atay sa pagbuo ng bagong selula at tumutulong na mapanatili ang lakas ng kalamnan. Kapag malakas ang kalamnan, mas epektibo at matibay ang pagtrabaho ng puso. Ikatlo, piliin ang tamang oras ng pagkain. Pinakamainam na kumain ng kamote sa umaga pagkatapos ng magaan na meal o sa unang bahagi ng hapon. Iwasang kumain kapag sobrang gutom at limitahan ang pagkain pagkalampas ng 7:00 gabi. Nakakatulong ito na maging stable ang blood sugar, mas mahimbing ang tulog, at mabigyan ng oras ang atay na magpahinga. Ikapat, pansinin ang akhwat sa inyong makamot. Kung kayo ay uminom ng gamot sa high blood, sa puso o sa diabetes, inumin ang gamot kahit 30 hanggang 60 minuto bago o pagkatapos kumain ng kamote. Kapag nakaramdam kayo ng palpitation, pagkahilo o matagal na pagod, magpatingin agad sa doktor upang may adjust ang inyong diet. Huli sa lahat, huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig at mag-ehersisyo ng magaan araw-araw. Ang 15 hanggang 20 minutong mabagal na paglalakad pagkatapos kumain ay makakulong sa mas magandang panunaw at mababawasan ang pasanin sa puso. Sa madaling salita, ang kamote ay nananatiling magandang pagkain kung tama ang pagkonsumo. Alalahanin ang 5 pagkakamali na sinuri natin ngayong araw upang maprotektahan ang inyong atay at puso. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, mangyari po lamang na i-like upang suportahan ang channel. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento, magtanong, o ibahagi ang video na ito sa inyong nga mahal sa buhay. Ang pag-subscribe sa channel at pag-click sa notification bell ay makakulong sa inyo na makatanggap nga mas maraming praktikal na impormasyon tungkol sa kalusugan sa hinaharap. Nawa ipalagi kayong makaroon ng masarap na kain, mahimbing na tulog, at malusot na pamumuhay araw-araw.